Isang malakas na tulak. Iyon ang unang naramdaman ni Mercedes. Isang puwersang nagpatumba sa kanyang payat na katawan. Kasunod ang biglaang pagbagsak sa magaspang na semento. Sumayad ang kanyang tagiliran at balakang at isang matalim na kirot ang gumuhit mula roon paakyat sa kanyang likuran. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang tunog. Ang tunog ng marupok at lumang tela na marahas na napupunit. Iyon ang tunog ng kanyang nag-iisang bag na yari sa katsa. Ang sisidlan ng kanyang mga kayamanan. At kasabay ng pagkapunit niyon, kumalat sa maruming bangketa ang laman nito. Hindi mga bote o karton, kundi ang mga luma at naninilaw niyang libro. Ang kanyang tanging karangyaan sa gitna ng karalitaan. Ano, maestra? Hindi ka na ba makatayo? Ang boses na yon ay puno ng lason. Ang boses ni Aling Rosario, ang karibal niya sa pwesto sa anino ng simbahan. Nakapameywang ito at ang nanggisi sa labi ay mas masakit pa sa kanyang mga pasa. Hindi sumagot si Mercedes. Dahan-dahan niyang sinubukang itukod ang nanginginig na kamay sa sahig. Ngunit bago pa man niya magawa yon, ang una niyang inalala ay hindi ang sarili. Ang mga mata niya ay hinanap ang batang lalaki na kanina lang ay nasa likuran niya. Si Rene, ang munting tagalinis ng sapatos. Nakita niya itong nakatayo sa isang sulok, yakap-yakap ang kahon ng sapatos. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ligtas ito. Iyon ang mahalaga. Siya ang humarang sa pagitan ng bata at ng gwardiyang nagtataboy dito kanina. At si Aling Rosario, sa pag-aakalang aagawan niya ito ng customer, ang nagtulak sa kanya. Napayuko si Mercedes. Hindi ang sakit sa balakang ang iniinda niya, kundi ang sakit sa kanyang puso. Ang mga libro niya, ang Florante at Laura, na halos magkahiwa-hiwalay na ang mga pahina. Ang koleksyon ng mga tula na may pirma pa ng may akda. Ang mga ito ang nag-uugnay sa kanya sa buhay na matagal nang nawala. Ang buhay kung saan siya ay si Teacher Mercedes, hindi si Lola Mercy na isang hamak na mga ngalakal ng basura. Dumaan ang isang babaeng nakauniporme ng pang-opisina. Ang takong ng sapatos nito ay muntik nang tumapak sa isa sa kanyang mga libro. Hindi man lang ito lumingon. Isa pang lalaking naka-Amerikana ang dumaan. Umiwas lang na parang isang basahan ang nakakalat sa daan. Mga matang mapanghusga. Sanay na siya sa mga yon. Ang mga matang yon ang tumitingin sa kanya araw-araw. Mula sa mga naglalakihang gusali ng opisina sa paligid. Mga matang hindi nakikita ang pagkatao sa likod ng maruming damit at sunog na balat. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang mga luha. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap ni Aling Rosario. Hindi sa harap ng mundong ito. Sinimulan niyang damputin ang mga libro, isa-isa. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi sa hiya at panghihinayang. Bawat libro ay parang piraso ng kanyang dignidad na pinupulot niya mula sa sahig. Sa gitna ng kanyang pagpupulot, isang tunog ang pumukaw sa lahat. Ang malakas na preno ng isang sasakyan. Napatigil ang iilang taong naglalakad. Maging si Aling Rosario ay natigilan sa pagngisi. Isang makintab na itim na kotse ang huminto ilang pulgada lang mula sa kanyang kinauupuan. Masyadong malinis, masyadong bago, masyadong wala sa lugar sa eskinita na yon. Bumukas ang pinto sa driver's side. Hindi mukha ang unang nakita ni Mercedes, kundi isang pares ng sapatos. Balat, makintab, mamahalin. Kasunod ay ang plansadong-plansadong laylayan ng isang itim na slacks. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mercedes kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang lalaking nakatayo ngayon sa kanyang harapan at ang anino nito ay tumatakip sa kanya mula sa sikat ng araw. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Ang mga mamahaling sapatos ay humakbang papalapit at huminto. Mismong sa harap ng kanyang nanginginig na kamay na nakapatong sa isang lumang libro.
Yumuko ang lalaki. Hindi nagsalita, hindi nagtanong. Yumuko lang ito at sinimulang damputin ang mga libro ni Mercedes. Ang mga kamay nito, malinis, hindi tulad ng sa kanya na may mga kalyo at peklat, ay maingat na pinagpagan ang alikabok sa bawat pabalat bago ito ipatong sa isang maliit na bunton. Kumabog ang dibdib ni Mercedes. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang inaasahan niya ay panibagong panghuhusga o kaya'y pagkainis dahil nakaharang siya sa daan. Pero hindi ito. Ang lalaki ay nakasuot ng mamahaling relos na kumikinang sa tuwing tinatamaan ng araw. Ang amoy ng pabango nito ay banayad, ngunit kapansin-pansin. Lahat ng tungkol sa kanya ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Isang uri ng tao na matagal na niyang iniiwasan. Isang uri ng tao na nagpapaalala sa kanya ng sakit. Lola, tulungan ko na po kayo. Sa wakas ay sabi ng lalaki, ang boses nito ay kalmado at magalang. Hindi kumibo si Mercedes. Pinanood lang niya ang bawat galaw nito. Ang pag-aalala sa mukha nito ay tila totoo. Pero para kay Mercedes, ito ay isang maskara. Isang pamilyar na maskara. Ma, para po ito sa future natin. Magtiwala lang po kayo sa akin. Ang alaala ay sumalakay sa kanya na parang kidlat. Ang mukha ng kanyang anak na si Daniel nakangiti habang sinasabi ang mga matatamis na salitang iyon. Naka-Amerikana rin ito noon. Mukhang matagumpay. Nanghihiram ng lahat ng ipon niya para sa isang negosyong hindi naman pala umiral. Napapikit ng mariin si Mercedes. Hindi. Hindi na siya magpapalinlang ulit. Mabilis pa sa 4:00, halos inagaw ni Mercedes ang mga librong inaabot ng lalaki. Naramdaman niya ang pagkagulat nito sa biglaan niyang kilos. Kaya ko ang sarili ko, sir. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit matigas. Pinilit niyang ipasok ang mga libro sa punit na bag, ngunit nahuhulog lang ang mga ito sa kabilang dulo. Sa isang sulok, nakita niya si Aling Rosario na nanonood. May ngiting mapanukso sa mga labi. Lalo lang sumikip ang dibdib niya sa hiya. Mukhang kailangan niyo ng bagong sisidlan, Lola. Sabi ulit ng lalaki. Hindi pa rin natitinag sa pagtanggi niya. Gusto niyo po ba? Samahan ko kayo sa kainan dyan sa kanto. Pwede nating patahiyan habang nagkakape tayo. Isang alok na puno ng kabaitan. Isang alok na para sa pandinig ni Mercedes ay puno ng panganib. Walang libre sa mundo. Lahat ay may kapalit. Iyon ang leksyon na itinuro sa kanya ng sarili niyang anak. Sa huling pagkakataon, mabilis niyang dinampot ang natitirang mga libro sa sahig. Inipit ang mga iyon sa kanyang dibdib, gamit ang isang braso, habang ang kabilang kamay ay hawak ang punit na bag. Hinarap niya ang lalaki, at sa unang pagkakataon, ay tiningnan niya ito sa mukha. May kung anong pamilyar sa mga mata nito, ngunit iwinaksin niya agad ang isiping iyon. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang mga salita ay lumabas na mas malamig kaysa sa kanyang inaasahan. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya. Hindi na niya ito nilingon pa. Nagsimula siyang maglakad palayo, paika-ika, dahil sa sakit sa kanyang balakang, ngunit diretso ang likod. Ang bawat hakbang ay isang pagpapatunay sa kanyang sarili na kaya niyang mag-isa. Hindi niya alam at hindi niya gustong alamin na ang lalaki ay naiwang mag-isang nakatayo sa gitna ng bangketa. Naiwan itong nakatingin sa kanyang papalayong anyo, hawak pa rin sa kamay ang isang libro. Ang huling libro na hindi nito naisauli. Ang libro niya. Pagpasok ni Paulo sa kanyang malawak na opisina sa 20 palapag, tila hindi niya nakikita ang naglalakihang bintana na nagpapakita ng buong syudad. Ang isip niya ay naiwan sa maruming bangketa sa tabi ng simbahan. Dahan-dahan niyang inilapag sa kanyang mamahaling lamesang gawa sa mahogany ang lumang libro. Taliwas na taliwas ang itsura nito sa lahat ng bagay sa silid na yon, sa makintab na sahig, sa mga modernong kasangkapan, sa computer na pinakabagong modelo. Hinaplos niya ang pabalat. Papel na malutong na sa kalumaan. May amoy ito.
ang amoy ng aklatan sa dati niyang eskwelahan, ang amoy ng mga panahong simple pa ang lahat. Siya na nga kaya iyon? Tanong niya sa sarili. Ang tindig! Ang dignidad sa kabila ng dumi sa damit. Ang mga mata na kahit may bakas ng kalungkutan ay mayroon pa ring talas. Mayroon pa ring apoy. Katulad ng mga mata ng gurong nag-iisang naniwala sa kanya noon. Teacher Mercedes, bulong niya sa hangin. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang assistant na si Mark, ang binatang empleyado na siyang unang nakapansin sa matandang babae na laging nagbabasa habang nangangalakal. Sir Paulo! Magalang na bati ni Mark, ngunit may pag-aalangan sa kanyang mukha. Kamusta po ang... Hindi niya matapos ang tanong. Hindi niya ako pinansin, Mark, sagot ni Paulo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa tingin niya, isa lang akong mayabang na kung sino o baka mas malala pa. Sir, medyo kumakalat po kasi ang usapan sa baba, sabi ni Mark. Tila nag-iingat sa mga salita. Kumunot ang noo ni Paulo. Anong usapan? Nagbuntong hininga si Mark. Si Aling Rosario po, yung nagtitinda ng sigarilyo. Nakikita niya ang lahat at hindi na kailangang ituloy ni Mark. Alam na ni Paulo, ang mga taong tulad ni Aling Rosario ay nabubuhay sa paggawa ng kwento. Sa ibaba, sa eskinita, si Aling Rosario nga ay sentro ng atensyon. Nakita ko talaga, sabi niya sa mga kapwa-tindero, buong pagmamalaki. Nilapitan ng isang lalaking nakakotse, naka-Amerikana pa, guwapo. Kunwari tinulungan sa mga libro. Pero nako, ang mga tingin, alam na alam ko na. Baka naman naawa lang, sabi ng isa. Naawa? Tumawa si Rosario ng malakas. Anong awa? Nagpapakyut yung matandang iyon. Akala mo kung sinong Santa Santita. May palibro-libro pang nalalaman. Sus! Diskarte lang niya yon para makakuha ng mayamang bibiktimahin. Baka may kapalit na. Alam niyo na, ang mga salitang yon, puno ng lason, ay mabilis na kumalat na parang apoy. Sa loob ng malamig na opisina, naramdaman ni Paulo ang pag-init ng kanyang ulo habang ikinukwento ni Mark ang kanyang narinig. Napakuyom siya ng kamao. Ang intensyon niyang tumulong ay naglagay pa sa kanyang guro sa mas masamang sitwasyon. Ipinahiya niya ito nang hindi niya sinasadya. Mali ang ginawa niya. Ang paglapit niya ng direkta, ang pagpapakita niya ng yaman sa pamamagitan ng kanyang kotse at damit. Lahat iyon ay mali. Tinakot niya si Teacher Mercedes at binigyan niya ng bala si Aling Rosario. Tumayo si Paulo at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa ibaba. Mula roon, ang mga tao ay parang mga langgam na lamang. Ngunit alam niya na sa isang sulok doon, naroon ang isang babaeng minsan ay nagligtas sa kanyang kinabukasan. Ngayon, siya naman ang kailangang magligtas dito. Ngunit kailangan niyang gawin ito sa tamang paraan. Mark, sabi ni Paulo, hindi pa rin inaalis ang tingin sa bintana. Kanselahin mo ang lahat ng meeting ko bukas ng umaga. Masusunod po, sir. At, dagdag ni Paulo, lumingon siya na may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Humanap ka ng pinakamatibay na bag na gawa sa tela at alamin mo kung saan may pinakamasarap na arroz caldo sa lugar na yon. Hindi na niya ito lalapitan ng direkta. Hindi muna. Kinabukasan, sa karaniwang pwesto kung saan inilalatag ni Mercedes ang kanyang mga sako. Isang bagay ang naiba. Isang bagong-bagong bag na yari sa makapal na katsa ang nakalagay doon. Maayos na nakatupi. Sa tabi nito, isang lalagyan na naglalaman ng mainit na pagkain. Kumakalat ang amoy ng luya at manok sa malamig na hangin ng umaga. Walang pangalan, walang sulat, walang kahit anong palatandaan kung kanino ito nanggaling. Natigilan si Mercedes. Ang bag na gawa sa katsa ay simple lang, ngunit ang pagkakatahi ay pulido at matibay.
Ang kulay nito ay matingkad pa, hindi tulad ng sa kanya na halos puti na sa kalumaan at kalalabhan. Sa tabi nito, ang init mula sa lalagyan ng pagkain ay tila isang paanyaya. Lumingalinga siya. Ang eskinita ay nagsisimula palang magising. Ilan-ilang naglalakad ang dumaraan, ngunit walang pumapansin sa kanya. Walang sino mang hinala. Sino ang mag-iiwan nito? At bakit? Ang unang pumasok sa isip niya ay ang lalaki kahapon. Ang lalaking may mamahaling sapatos at magandang kotse. Ngunit bakit nito gagawin ito? Anong kailangan nito sa kanya? Isang pamilyar na tinig ng pagdududa ang bumulong sa kanyang isipan. Isang pain, isang patibong. Baka isa ito sa mga pinagkakautangan ng kanyang anak. Sinusubukang kunin ang loob niya para malaman kung nasaan si Daniel. O baka mas masahol pa. Ngunit kasabay ng pagdududa ay ang hindi maikakailang kurot sa kanyang sikmura. Kagabi, konting kanin at isang pirasong tuyo lang ang kanyang hapunan. Ang amoy ng arroz caldo ay parang isang tukso. Maya-maya pa, dumating na si Aling Rosario, bitbit ang kanyang maliit na mesang paglalagyan ng paninda. Agad nitong napansin ang mga bagong gamit sa tabi ni Mercedes. Aba, aba! Ang aga naman ng delivery! Sigaw nito. Sapat na para marinig ng mga dumaraan. Tingnan nyo! May sponsor na si Lola. Mukhang effective ang paawa-awa effect kahapon. Ha! Namula ang mukha ni Mercedes. Hindi sa galit, kundi sa matinding hiya. Ang bawat salita ni Rosario ay parang isang sampal. Hindi sa akin iyan, mariin niyang sabi. Kahit alam niyang walang maniniwala. Huwag ka nang mahiya. Nay! Kantiyaw pa ni Rosario. Tanggapin mo na. Bihira ang grasya sa edad mo. Hindi na kumibo si Mercedes. Sa halip, kinuha niya ang bagong bag at ang lalagyan ng pagkain at itinago sa loob ng isa sa kanyang mga sako. Malayo sa mga mata ng usisero. Hindi niya ito gagamitin. Hindi niya ito kakainin. Isang desisyon na ginawa ng kanyang pride. Lumipas ang maghapon. Ang sikat ng araw ay naging nakakapasong init. Ang pagod at gutom ay unti-unting nanghina sa kanyang katawan. Ilang beses niyang sinulyapan ang sako kung saan nakatago ang pagkain. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, naaalala niya ang nangisi ni Rosario, ang mga matang mapanghusga, ang alaala ng kanyang anak. Gabi na nang matapos siyang mag-ipon. Bago umuwi sa maliit na kwartong kanyang inuupahan, dumaan muna siya sa isang madilim na iskinita doon sa walang nakakakita. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang lalagyan. Ang arroz caldo ay hindi na kasing init ng kaninang umaga, ngunit mainit pa rin. Ang amoy nito ay lalong naging mas matindi sa kanyang pang-amoy na kanina pa walang laman. Hindi na niya napigilan ang sarili. Gamit ang kanyang mga daliri, sinimulan niyang kainin ang lugaw. Bawat subo ay parang isang pagpapatawad sa sarili niyang katigasan ng ulo. Bawat subo ay nagdudulot ng init at ginhawa sa kanyang kalamnan. At habang kumakain siya doon sa dilim, mag-isa, naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mga luhang hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Isang nakakalitong pasasalamat. Samantala, habang nililigpit niya ang kanyang mga gamit, may isang bagay na nahulog mula sa isa sa mga libro na naibalik sa kanya. Isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Binuksan niya ito. Isang pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay mula sa librong hawak ng lalaki kahapon. Ngunit iba ang nakasulat ngayon para sa paborito kong mambabasa. Sa loob ng kanyang opisina, hawak ni Paulo ang kapirasong papel na nahulog mula sa libro ni Mercedes. Para sa paborito kong mambabasa, isinulat niya iyon, isang munting pagsubok, isang pag-asang baka maalala nito ang mga salitang minsan na niyang narinig. Ang mga salitang yon ay nagbalik sa kanya sa nakaraan. Bigla, ang amoy ng air conditioner ay napalitan ng amoy ng lumang kahoy at alikabok ng heso.
Ang malawak na bintana na tanawang syudad ay naging isang maliit na bintanang tanaw ang palaruan ng kanilang paaralan. Bumalik siya sa silid-aralan ng grade 3 sa pinakalikod na upuan kung saan palagi siyang nakayuko. Papa! Papa! Iyon ang boses ng batang Paulo, nanginginig, habang sinusubukang basahin ang isang pangungusap sa pisara. Ang tanging hangad niya ay maglaho na lang sa semento upang hindi na marinig ang tawanan ng kanyang mga kaklase. Ano ba yan, Paulo? Pati sarili mong pangalan hindi mo masabi. Ang kantiyaw na yon ay mula kay Ricky, ang pinakabuli sa kanilang klase. Kasunod niyon ang malakas na hagalpakan ng halos 30 bata. Naramdaman ng batang Paulo ang init na umakyat sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang upuan. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sumigaw, pero ang mga salita ay tila mga maliliit na bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Biglang tumahimik ang buong paligid. Ang tunog ng mga takong sa semento ay narinig ng lahat. Isang tunog na nagbibigay ng babala. Si Teacher Mercedes. Nakatayo siya sa harap ng klase. Ang kanyang tindig ay diretso at ang mga mata ay matalim. Hindi niya kailangang sumigaw. Isang tingin lang niya ay sapat na para manahimik ang lahat. Tumingin siya kay Ricky at ang bully na kanina lang ay ang lakas ng loob ay biglang napayuko. Ngunit nang bumaling ang tingin ni Teacher Mercedes sa kanya, sa batang si Paulo, nagbago ito. Ang talas ay napalitan ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag noon. Isang bagay na parang sinasabing, "Okay lang yan, nakikita kita." "Class dismissed," sabi nito sa buong klase. "Paulo, manatili ka." Nang magalisan na ang lahat, naiwan silang dalawa sa katahimikan ng silid-aralan. Inaasahan na ni Paulo ang sermon, ang pagalit. Ngunit sa halip, umupo si Teacher Mercedes sa upuan sa kanyang tabi. Hindi ito naglabas ng aklat sa Filipino o math. Sa halip, kinuha nito ang isang manipis at lumang libro ng mga kwentong pambata mula sa kanyang bag. "Gusto kong basahin mo ito para sa akin," sabi nito. Ang boses ay mahinahon. Hindi ko po kakaya, ma'am," nauutal na sagot ni Paulo. "Hindi ko naman sinabing nga ngayon na," nakangiting sabi ng guro. "Babasahin natin ito. Araw-araw. Pagkatapos ng klase, tayong dalawa lang." At iyon ang naging simula. Araw-araw, habang ang ibang bata ay naglalaro sa labas, naiiwan si Paulo sa loob kasama si Teacher Mercedes. Hindi sila nag-aaral ng aralin. Nagbabasa lang sila ng mga kwento. Sa una, ang guro ang nagbabasa. Pagkatapos, isang salita ang ipapabasa sa kanya. Hanggang sa isang pangungusap, hanggang sa isang talata. Hindi siya pinagagalitan kapag nauutal. Hinihintay lang siya nito nang may buong pasensya. At kapag napapagod na siya, maglalabas ito ng biskwit mula sa kanyang bag at hahatiin para sa kanilang dalawa. "Huwag mong intindihin ang sinasabi ng iba, Paulo." Sabi nito sa kanya isang hapon habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw mula sa bintana ng kanilang silid-aralan. Ang kulay kahel na liwanag ay nagpipinta sa kanyang mukha. Pinalalambot ang karaniwan niyang istriktong anyo. Ang mahalaga ay kung anong ginagawa mo kapag walang nakatingin, kapag ikaw na lang at ang libro ang magkasama. Tumingin ito sa kanya at sa pagkakataong yon, pakiramdam ni Paulo ay nakikita nito hindi lang ang batang nauutal, kundi ang kaluluwa sa likod nito. "Tandaan mo ito, Paulo," sabi ni Teacher Mercedes. "Ang bawat salita ay malinaw at mabigat na may kahulugan. Ang pagiging mabagal matuto ay hindi ibig sabihin na wala kang silbi. Ibig sabihin lang niyan, iba ang ritmo mo. At balang araw, kapag nahanap mo na ang tamang ritmo mo, malalampasan mo silang lahat." Walang salitang lumabas sa bibig ng batang si Paulo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay,
Naramdaman niyang may isang taong nakaintindi sa kanya. Isang tao ang naniwala sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan, nahihiya. Pero hinawakan ni Teacher Mercedes ang kanyang balikat at marahang pinisil. Isang kilos na nagsasabing, "Nakita ko yon at ayos lang." Bago sila umuwi nung hapong iyon, kinuha ni Teacher Mercedes ang librong binabasa nila. Kumuha ito ng pluma at may isinulat sa unang pahina. "Iyon na ito," sabi nito. Inaabot sa kanya ang libro. Para sa paborito kong mambabasa, bumalik sa kasalukuyan si Paolo. Ang alaala ay sariwang-sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Hinaplos niya ang sariling kopya ng libro na yon na hanggang ngayon ay nasa koleksyon pa rin niya, ang pinakaiingatan niyang yaman. Si Teacher Mercedes ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Siya ang nagturo sa kanya na ang halaga ng isang tao ay wala sa bilis ng kanyang pagsasalita, kundi sa lalim ng kanyang pag-iisip. At ngayon, ang babaeng iyon ay kumakain ng tira-tira sa isang madilim na eskinita, nagtatago sa kahihiyan. Isang biglaang galit ang naramdaman ni Paolo. Galit sa mundo, galit sa anak na nang iwan dito, at higit sa lahat, galit sa sarili niya dahil sa kanyang kabagalan, sa kanyang maling mga diskarte. Tumayo siya, ang mga kamay ay nakakuyom sa gilid. Tumingin siya mula sa bintana ng kanyang opisina sa parehong paglubog ng araw na minsan niyang pinanood kasama ang kanyang guro. Pero ngayon, hindi na ito simbolo ng pag-asa. Simbolo ito ng panahong nauubos. Pinindot niya ang intercom sa kanyang lamesa. "Mark, pumasok ka." Pagpasok ng kanyang assistant, isang bagong determinasyon ang makikita sa mukha ni Paolo. Wala na ang pag-aalinlangan, wala na ang pag-aalala. Isang matigas at hindi matinag na desisyon na lamang ang naroon. "Hindi nagagana ang mga regalo, Mark. Hindi nagagana ang pagtatago," sabi niya. Kailangan niyang makita na ang pagtulong ay hindi limos. Ito ay isang misyon at kailangan ko siyang mapasama sa misyon na ito kahit anong mangyari. Nakatayo lang si Mark, naghihintay. "Kailangan nating bilisan," sabi ni Paolo. Ang boses ay puno ng bigat. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Lumipas ang ilang araw. Ang misteryosong pag-aalay ng pagkain at gamit ay hindi na naulit. Sa isang banda, ikinaginhawa ito ni Mercedes na wala ang dahilan para tuyain siya ni Aling Rosario. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, mayroong kakaibang pangungulila. Isang umaga, isang di pangkaraniwang pagbabago ang sumalubong sa kanila. Isang malinis na tolda ang nakatayo, hindi kalayuan, sa kanilang pwesto. May mga binatang nakasuot ng unipormeng polo shirt na abala sa pag-aayos ng isang malaking kaldero. Isang mahabang pila ng mga pulubi at mga batang kalye ang nagsimula ng mabuo. "Libreng lugaw," basa ni Mercedes sa banner na nakasabit. Isang proyekto ng Reynaldo Community Fund. Hindi niya ito pinansin noong una. Isa lang ito sa maraming grupo na dumarating at umaalis, nag-aalok ng panandaliang tulong. Ngunit habang abala siya sa pagbubukod-bukod ng mga bote, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Kalmado, magalang, nag-aabot ng isang mangkok ng lugaw sa isang matandang lalaki. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa gitna ng mga volunteer, nakita niya siya. Ang lalaking may mamahaling kotse. Ngunit ngayon, hindi ito naka-Amerikana. Nakasuot lang ito ng simpleng puting polo shirt, ang parehong logo ng foundation ang nakaburda sa dibdib nito. Ang manggas ay nakatupi hanggang siko at siya mismo ang nagsasandok ng mainit na lugaw para sa mga tao. Isang komplikadong emosyon ang umusbong sa puso ni Mercedes. Ang pagdududa ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong pagtataka at isang kakarampot na paghanga na ayaw niyang aminin. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. "Ano to?
Pinapatay niyo ang negosyo namin. Ang sigaw na yon ay mula kay Aling Rosario. Galit na galit itong sumugod sa tolda. Dinuduro ang mga volunteer. Dahil sa libreng lugaw, halos walang bumibili sa kanyang mga panindang palamig at biskwit. Sinubukan siyang kausapin ng mga volunteer ng mahinahon, ngunit si Rosario ay parang isang bagyong hindi mapipigilan at nang hindi niya makuha ang gusto niya mula sa kanila, ang galit niya ay bumaling sa iisang tao na sa tingin niya ay siyang pinagmulan ng lahat. Humarap ito kay Mercedes, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ikaw, sigaw ni Rosario. Ang bawat salita ay tumatalsik na parang lason. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Simula nang dumating yang mangingibig mo, sinisira mo na ang buhay dito. Natigilan si Mercedes. Lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa kanila. Ang pila sa lugaw, ang mga dumaraan, ang mga kapwa niya tindero. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa ilalim ng kanilang mga tingin. Wala akong kinalaman dyan, mahinang sagot ni Mercedes, ngunit ang boses niya ay nilamon ng ingay ng kalye at ng galit ni Rosario. Huwag ka nang magmalinis! Hinawakan ni Rosario ang gilid ng kariton ni Mercedes, ang kariton na puno ng mga bote, lata at karton na pinaghirapan niyang ipunin buong araw. Dahil sa kalandian mo, lahat kami dito ay nagugutom. At sa isang malakas na tulak, itinumba ni Aling Rosario ang kariton. Ang tunog ay nakabibingi, ang tunog ng nababasag na mga bote, ang tunog ng mga latang gumugulong sa semento, ang tunog ng buong araw na pagod ni Mercedes na nawala ng saysay sa isang iglap. Natigilan siya. Nanigas sa kinatatayuan. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa nagkalat na basura sa kanyang paanan. Iyon ang kanyang pangkabuhayan. Iyon ang kanyang pagkain para sa hapunan. Iyon ang kanyang buhay. At ngayon, wala na. Basag. Marumi. Walang halaga. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niyang may tumatakbo palapit sa kanya. Lola, ang boses ni Paulo, huminto ito sa kanyang harapan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at sakit. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata nito, nakita niya ang pagsisisi. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sumigaw. Ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Ang init ng araw. Ang gutom, ang kahihiyan, ang pagod, ang bigla ang pagkawala ng lahat. Bigla, ang lahat ng ingay sa paligid ay humina. Ang mga mukha ng tao ay nagsimulang umikot. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. At bago pa man may mamutawing salita sa bibig ni Paulo, ang lahat ay biglang nagdilim. Ang bigat niya ay halos hindi naramdaman ni Paulo. Ang tanging naramdaman niya habang buhat-buhat niya ang walang malay na katawan ni Mercedes ay ang bigat sa kanyang dibdib. Isang bigat na dulot ng pagsisisi. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to lahat. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isipan habang mabilis siyang naglakad patungo sa pinakamalapit na maliit na klinika. Ang amoy ng alikabok at pawis mula sa damit ni Mercedes ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na sumasampal sa kanya, nagpapaalala kung gaano kalayo ang mundo nilang dalawa at kung gaano naging mapanghimasok ang pagpasok niya sa mundo nito. Inihiga siya sa isang simpleng kama sa loob ng isang maliit na kwarto na amoy alcohol. Isang nurse ang mabilis na nag-asikaso, kinuhanan siya ng blood pressure at sinuri ang kanyang kalagayan. Pagod at gutom, sir. Marahil ay nabigla rin. Kailangan lang niya ng pahinga at kaunting suwero. Tumangulang si Paulo. Hindi maialis ang tingin sa mukha ng matanda. Sa kanyang pagtulog, ang mga guhit sa kanyang mukha ay tila mas lumalim. Ang mga guhit na yon ay mga mapa ng kahirapan, ng pagtitiis, ng mga pighating hindi niya alam. At siya, sa kanyang hangarin na tumulong, ay nagdagdag pa ng isang panibagong guhit ng sakit. Naupo siya sa isang silyang plastik sa tabi ng kama at doon siya naghintay.
Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang budhi. Makalipas ang halos 1 oras, gumalaw ang mga daliri ni Mercedes. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Ang unang nakita nito ay ang puting kisame. Pagkalito. Sunod ay ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Takot. At nang gumalaw ang kanyang ulo at nakita siya ni Paulo, ang lahat ng emosyon ay napalitan ng isa. Galit. Saan ako? Anong ginagawa mo dito? Ang boses niya ay mahina, ngunit matalim na parang patalim. Nasa klinika po tayo, Lola. Nahimatay po kayo. Mahinahong paliwanag ni Paulo, dahan-dahang tumayo. Pinilit ni Mercedes na bumangon, ngunit pinigilan siya ng panghihina ng katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Paulo. Dahil sa'yo to. Patawad po. Hindi ko kailangan ng patawad mo. Putol ni Mercedes. Ang boses ay nagsimula nang manginig sa pinipigilang emosyon. Ang kailangan ko ay katahimikan. Tahimik ang buhay ko bago ka dumating. Oo, mahirap. Pero tahimik. Walang nanggugulo. Walang nambibintang. Walang kahihiyan. Gusto ko lang pong tumulong. Halos pabulong na, sabi ni Paulo. Pakiramdam niya ay isa siyang batang napapagalitan. Tumawa si Mercedes, isang tawang walang saya. Tulong? Tingnan mo ang tulong mo. Nawala ang lahat ng pinaghirapan ko ngayong araw. Pinagpiestahan ako ng buong kalye. At ngayon, narito ako. Nakahiga. Kahabag-habag. Ito ba ang tulong na sinasabi mo? Bawat salita ay isang suntok na sumasapol sa sikmura ni Paulo. Dahil totoo. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Umalis ka na, sabi ni Mercedes. Ang tingin niya ay lumipat sa bintana. Ayaw na siyang makita. Umalis ka na. Simula nang dumating ka, nagulo ang buhay ko. Pakiusap, iwanan mo na ako. Walang nagawa si Paulo. Anong sasabihin niya? Anong magagawa niya? Ang isang taong sanay na kontrolin ang lahat ay biglang naging inutil. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang papalabas ng kwarto ay parang may bigat na 1 tonelada. Pagkasara niya ng pinto, sumandal siya sa pader sa labas, napapikit, at dinama ang bigat ng kanyang kabiguan. At doon, sa katahimikan ng pasilyo, narinig niya ito. Isang mahinang tunog mula sa loob ng kwarto. Ang tunog ng isang matandang babaeng umiiyak nang walang ingay. Ang tunog ng isang pusong tuluyan ng nabasag. Hindi umalis si Paulo. Hindi niya kaya. Huminga siya ng malalim. Tinipon ang lahat ng natitirang lakas ng loob. Muli siyang humarap sa pinto. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, nagsalita siya mula sa labas. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Sapat lang para marinig sa kabilang panig. Teacher Mercedes, kailangan ko po ng tulong ninyo. Napatigil sa pag-iyak si Mercedes. Ang mga salitang yon, sinabi mula sa labas ng pinto, ay parang isang malaking tandang pananong na biglang lumitaw sa gitna ng kanyang pighati. Tulong? Anong tulong ang maibibigay ng isang matandang basurahan sa isang mayamang katulad niya? Isa na namang laro? Isang paraan para pagtawanan ako? Kumunot ang kanyang noo. Ang takot at galit ay panandaliang napalitan ng purong pagtataka. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Paulo, ngunit hindi na siya ang kumpiyansang CEO na nakita niya kanina. Ang anyo niya ngayon ay parang isang estudyanteng ipinatawag sa principal's office. Nag-aalinlangan, magalang, at puno ng respeto. Pasensya na po sa abala. Umpisa nito, nanatiling nakatayo malapit sa pinto na parang nahihiyang lumapit. Hindi kumibo si Mercedes. Hinintay lang niya ang susunod na sasabihin nito. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa. Totoo po ang sinabi ko. Pagpapatuloy ni Paulo. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Tulong na kayo lang po ang makapagbibigay. Isang tuyong tawa ang kumawala sa lalamunan ni Mercedes. At ano naman iyon?
Papayuhan kita kung paano mamulot ng bote para mabilis yumaman. Hindi nasaktan si Paulo sa panunuya. Sa halip, marahan itong lumapit at umupo sa silyang katabi ng kama. Naglabas ito ng isang itim na notebook at isang ballpen. May isusulat po akong talumpati, paliwanag niya. Para po sa isang scholarship program ng foundation namin. Para sa mga batang mahihirap pero matatalino. Pero hindi ko po alam kung paano sisimulan. Hindi ko alam kung anong mga salita ang gagamitin para maabot ko ang puso nila, para maniwala sila na kaya nilang lampasan ang kahirapan. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Mercedes. Kailangan ko po ng payo mula sa pinakamagaling na gurong nakilala ko. Natigilan si Mercedes. Sa loob ng maraming taon, walang sino man ang humingi ng kanyang opinyon. Walang sino man ang tumingin sa kanya bilang isang guro. Tinitingnan lang siya bilang isang matandang pulubi. Pero narito ang lalaking ito, handang makinig, handang magsulat. Bakit ako? Maghahanap ka ng propesor sa unibersidad. Matabang pa ring sagot niya, sinusubukan pa ring itayo ang pader sa pagitan nilang dalawa. Dahil hindi po sila galing sa lugar kung nasaan ang mga batang iyon, giit ni Paulo. Hindi nila alam ang pakiramdam, pero kayo po. Nakikita ko kung paano kayo tinitingnan ng mga bata sa kalye. May respeto sila sa inyo. Alam ninyo kung paano sila kakausapin. Hindi napigilan ni Mercedes ang sarili. Ang utak niya, na matagal nang hindi nagagamit sa ganitong paraan, ay nagsimulang mag-analisa. Ang guro sa kanyang kalooban, na matagal nang natutulog, ay biglang nagising. Kung gusto mong makuha ang loob ng mga bata, sabi niya, halos pabulong, huwag mo silang kausapin na parang mga bata. Kausapin mo sila na parang mga taong may kakayahang intindihin ang mundo. Huwag mong sabihin sa kanila na kayang-kaya ninyo yan. Sa halip, ipakita mo sa kanila ang mga totoong kwento ng mga taong nagtagumpay na katulad nila. Habang nagsasalita siya, unti-unting nawawala ang pait sa kanyang boses. Napapalitan ito ng sigla. Ang sigla ng isang taong nagbabahagi ng kanyang kaalaman. Si Paulo naman ay taimtim na nakikinig, isinusulat ang bawat salita sa kanyang notebook. At ang pinakamahalaga sa lahat, pagpapatuloy ni Mercedes, ipaalam mo sa kanila na ang pagkakamali ay parte ng pag-aaral, na ang kabagalan ay hindi nangangahulugan ng kabobohan. Biglang natigil si Paulo sa pagsusulat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ballpen. Nag-angat siya ng tingin at ang mga mata niya ay may kakaibang kislap. Isang kislap ng malalim na emosyon at pasasalamat. Opo, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Alam na alam ko po yan, teacher. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mercedes at sa isang iglap, ang lahat ng pagkukunwari ay nawala. Hindi na siya isang CEO na humihingi ng payo. Isa na siyang estudyanteng nagpapasalamat sa kanyang guro. Sabi niyo po kasi dati, ang pagiging mabagal matuto ay hindi ibig sabihin na wala kang silbi. Iyon po ang nagligtas sa akin. Parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Mercedes, ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon. Paulit-ulit niyang sinabi ang mga iyon sa daan-daang estudyante sa loob ng 30 taon. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi ng lalaking ito, ang emosyon sa likod nito, napatitig siya ng husto sa mukha nito. Sinuri niya ang bawat linya, ang hugis ng mga mata, ang anyo ng panga, ang peklat sa gilid ng labi nito, at doon, sa ilalim ng anyo ng isang matagumpay na lalaki, isang imahe mula sa nakaraan ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan, ang imahe ng isang payat na batang lalaki na laging nasa likod ng silid. Isang batang hirap na hirap magsalita. Isang batang may peklat sa gilid ng labi dahil nadapa ito sa palaruan. Isang batang lalaki na ang pangalan ay Paulo. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang mahinang hangin, puno ng pag-aalinlangan at pagkamangha. Ikaw nga ba si Paulo Reynaldo?
Para kay Paulo, ang tanong na yon ay isang musika na 20 taon niyang hinintay na marinig muli mula sa mga labi nito. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Paulo. Isang ngangiting may kasamang luha. Hindi niya napigilan ang pagtulo nito. Sunod-sunod, ang lahat ng bigat, lahat ng paghahanap, lahat ng pag-aalala ay biglang gumaan. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan lang siyang tumango. Sa isang tango lang na yon, ang lahat ng pader na itinayo ni Mercedes sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay gumuho. Siya nga, hindi makapaniwala ang isip niya. Itong lalaking ito na may tindig ng isang hari na mayaman na iginagalang ay ang mahiyaing batang lalaki sa likod ng silid. Ang batang minsan niyang binigyan ng biskwit at pag-asa. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumagsak na rin. Ngunit hindi na ito luha ng pighati o kahihiyan. Ito ay luha ng pagkamangha. Luha ng isang kagalakang halos hindi na niya matandaan kung kailan huling naramdaman. Paano? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. 5 taon po, teacher. Sagot ni Paulo, ang boses ay basag. 5 taon po kitang hinahanap. Bumalik ako sa dati nating eskwelahan, pero wala na raw nakakaalam kung nasaan kayo. Nagtanong ako sa mga dati nating kapitbahay, pero lumipat na rin daw po kayo. Halos sumuko na po ako. Ikinuwento niya ang lahat, ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, ang pagsisikap niyang magtayo ng maliit na negosyo, hanggang sa ito ay lumago at naging Rinaldo Community Fund. Ikinuwento niya kung paano, sa bawat tagumpay niya, ang mukha ni Teacher Mercedes ang palagi niyang nakikita, ang guro na nagsabing kaya niya. Kaya po ako nagtayo ng opisina dito. Pag-amin niya, itinuturo ang labas ng bintana. Dahil may nagsabi sa akin na ang huling address ninyo ay dito lang sa Quezon City. Umaasa po ako na isang araw magkikita tayo. At nang ikwento ng empleyado ko, ang tungkol sa isang matandang babaeng laging nagbabasa habang namumulot ng basura, kinutuban po ako. Nakinig lang si Mercedes, bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Ang lahat ng kilos ng lalaki, ang pagtulong, ang pagkain, ang bagong bag, ay hindi na ngayon mga kilos ng isang estranghero, kundi mga kilos ng isang batang nagbabalik ng utang na loob. Naramdaman niyang ligtas siya, at sa pakiramdam na yon ng kaligtasan, isang pinto sa kanyang puso ang dahan-dahang bumukas, ang pinto na matagal na niyang isinara at ikinandado. Ako naman ang may kasalanan kung bakit hindi mo ako mahanap. Mahinang sabi ni Mercedes, napayuko siya sa hiya. At doon, sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa kanyang anak na si Daniel, ang matatamis na pangako, ang pag-ubos sa lahat ng kanyang ipon at pensyon, ang mga utang na iniwan sa kanya, ang kahihiyang naramdaman niya na harapin ang mga dating kasamahan, ang desisyon niyang maglaho na lang, magtago sa isang buhay kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan hindi na siya si Teacher Mercedes kundi si Lola Mercy na lang. Walang paghuhusga sa mga mata ni Paulo habang siya ay nakikinig. Tanging malalim na pakikiramay at pag-unawa. Nang matapos si Mercedes, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang nakakailang na katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng pag-unawa. Sa wakas, naiintindihan na nila ang isa't isa. Ang dalawang kaluluwa na parehong binugbog ng mundo sa magkaibang paraan ay nagtagpo sa gitna. Hinawakan ni Paulo ang magaspang at may kalyong kamay ni Mercedes, mahigpit, ngunit magalang. Tapos na po ang pagtatago ninyo, teacher, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na. Hindi ko po hahayaang ganito ang maging katapusan ng kwento ninyo. Umiling si Mercedes. Sapat na sa akin ito, Paulo. Ang malaman na naging maayos ang buhay mo, sapat na yon nakabayaran. Ngumiti si Paulo, ngunit may ibang plano sa kanyang mga mata.
Hindi po, teacher. Hindi po material na bagay ang gusto kong isukli sa inyo. Tumingin siya sa kanyang guro. Ang paggalang at pagmamahal ay malinaw na nakikita. May mas malaki po akong pangarap para sa legacy niyo. 2 linggo ang lumipas. 2 linggo ng unti-unting pagbabago para kay Mercedes. Dinala siya ni Paulo sa isang dissenting apartment na pansamantalang tutuluyan, malayo sa ingay at sa mga mapanghusgang mata ng Quiapo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog siya sa isang malambot na kama. May maliit na pagtitipon po ang foundation, teacher, sabi ni Paulo sa kanya isang araw. Ilulunsad po namin ang scholarship program na tinulungan ninyong buuin. Gusto ko po sanang kayo ang maging guest of honor. Tumanggi si Mercedes noong una. Hindi ako bagay dyan, Paulo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ang sasabihin lang po nila ay ang katotohanan, mariing sagot ni Paulo. At ngayong gabi, narito si Mercedes, nakaupo sa harap na hilera ng isang maliit at eleganteng function hall. Nakasuot siya ng simpleng bestida na pinili para sa kanya ng assistant ni Paulo. Malinis, disente, at kagalang-galang. Ngunit sa kabila nito, pakiramdam niya ay isa pa rin siyang dayuhan, isang impostor sa mundo ng mga mayayaman at matagumpay. Nagsimula ang programa. Nagsalita ang ilang opisyal ng foundation. At sa wakas, tinawag na ang pangalan ni Paulo Reynaldo para sa kanyang pangunahing talumpati. Umakyat si Paulo sa entablado, kumpiyansa at profesional. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa misyon ng kanilang kumpanya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, huminto siya at tumingin sa audience. Pero ang misyon na ito, sabi niya, ang boses ay biglang naging mas personal, ay hindi nagsimula sa isang boardroom. Hindi ito nabuo sa isang business plan. Tumingin siya sa paligid, hinahayaang mabitin ang lahat. Nagsimula po ito sa isang maliit na silid-aralan. 30 taon na ang nakalipas. Nagsimula ito sa isang batang lalaki na hindi kayang bigkasin ng diretso ang sarili niyang pangalan. Isang batang pinagtatawanan ng lahat. Nagkaroon ng bulungan sa mga manunood. Ang batang iyon, pagpapatuloy ni Paulo, ay ako. Isang saglit na katahimikan at pagkatapos, isang malakas na palakpakan. Ngunit itinaas ni Paulo ang kanyang kamay para patahimikin sila. Huwag po ninyo akong palakpakan dahil ang kwentong ito ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa nag-iisang tao na naniwala sa batang iyon noong mga panahong kahit siya mismo ay hindi naniniwala sa kanyang sarili. Dahan-dahan, ang mga mata ni Paulo ay bumaling sa direksyon ni Mercedes. Isang spotlight ang biglang tumutok sa kanya. Nasapo ni Mercedes ang kanyang bibig. Ang puso niya ay kumakarera. Marami sa inyo, lalo na ang mga nagtatrabaho sa lugar ng Quiapo. Sabi ni Paulo, ang boses niya ay malakas at malinaw. Ay marahil nakikita siya araw-araw. Baka nga ang tingin ninyo sa kanya ay isa lamang matandang namumulot ng basura para may makain. Sa likurang bahagi ng hall, sa hanay ng mga inimbitahang lokal na vendor, si Aling Rosario ay nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang mukha. Ngunit ang hindi ninyo alam, sabi ni Paulo, ang boses ay tumataas, puno ng damdamin. Ay ang matandang yun ang nagturo sa akin na magbasa. Ang mga kamay na nakikita ninyong marumi sa pagkayod, iyan ang mga kamay na matiyagang gumabay sa akin sa bawat salita. Ang babaeng iyon na hinuhusgahan ng marami ay ang aking bayani. Tumingin siya ng diretso kay Mercedes, ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Siya po si Geng Mercedes Reyes, ang aking guro. Sa pagkakataong yon, ang buong function hall ay napuno ng dumadagundong na palakpakan. Lahat sila ay nakatayo. Nakatingin kay Mercedes ng may bagong paghanga at respeto. Si Aling Rosario naman, sa likuran, ay gusto nang magpalamon sa lupa sa matinding kahihiyan.
Hindi pa tapos si Paulo. Sumenyas siya at isang assistant ang lumapit sa kanya dala-dala ang isang plaque na yari sa salamin. Ang tunay na pamana ay hindi pera. Teacher, sabi ni Paulo habang bumababa ng entablado at lumalapit kay Mercedes. Ang tunay na pamana ay ang mga buhay na binago mo at hindi pa po tapos ang misyon ninyo. Iniharap niya ang plaque kay Mercedes. Nakaukit doon sa gintong letra ang mga salita. GNG, Mercedes Reyes Honorary Advisor, Reynaldo Community Fund Educational Scholarship Program. Teacher, sabi ni Paulo, sa ngalan ng daan-daang bata na matutulungan ng programang ito, gusto po naming hilingin na maging gabay at inspirasyon namin kayo. Nanginginig ang mga kamay ni Mercedes habang tinatanggap ang plaque. Ang bigat nito ay parang bigat ng kanyang dignidad na isinasauli sa kanya. Kinuha ni Paulo ang isang mikropono mula sa stand at magalang na inabot ito kay Mercedes. Ang palakpakan ay humina at napalitan ng isang nag-aabang na katahimikan. Hinawakan ni Mercedes ang malamig na metal ng mikropono. Huminga siya ng malalim, tinipon ng lahat ng kanyang lakas. Ang buong silid ay naghihintay sa mga unang salita na bibitawan ng guro. Ang hangin ay may dalang alat at ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang nagsisilbing musika sa umaga ni Mercedes. 6 na buwan na ang lumipas. Mula sa bintana ng kanyang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa Batangas, tanaw niya ang payapang dagat. Hindi ito isang mansyon. Isa lang itong simpleng bahay na sapat para sa isang taong naghahanap ng katahimikan. Isang regalong iginiit ni Paulo, hindi bilang bayad utang, kundi bilang retirement home na nararapat para sa pinakamahusay na guro. Tumunog ang kanyang cellphone, isang bagay na ngayon lang siya natutong gamitin. Ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang pangalan sa screen. Paolo anak, bati niya. Isang salitang kusa na lang lumabas sa kanyang bibig isang araw at hindi na nawala. Teacher, kamusta po ang umaga ninyo? Masiglang bati mula sa kabilang linya. Huwag po kayong masyadong magpapagod dyan. Anong mapapagod? Mas napapagod pa ako sa panonood sa mga alon kaysa sa ginagawa ko. Natatawang sagot ni Mercedes. Nakahanda na ang lahat para sa pagdating ng mga bata mamayang hapon. Sigurado po kayo, teacher. Pwede naman po nating sa Maynila na lang gawin yan. Hindi. Mariing sabi ni Mercedes. Mas gusto kong dito. Kailangan nilang makita na ang mundo ay hindi lang tungkol sa magulong syudad. Kailangan nila ng lugar kung saan makakahinga ng maluwag ang kanilang mga pangarap. Nagpaalam sila sa isa't isa at ibinabana ni Mercedes ang tawag. Lumabas siya sa kanyang munting hardin kung saan may ilang nakahandang upuan at isang malaking blackboard na nakatayo sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga. Ito na ngayon ang kanyang opisina. Isang beses sa isang buwan, dinadala ng foundation ni Paulo ang isang grupo ng kanilang mga bagong scholar. Mga batang galing sa hirap. Mga batang puno ng potensyal, ngunit kulang sa kumpiyansa. Upang makasama siya sa loob ng isang hapon. Hindi siya nagtuturo ng math o science. Hapon na nang dumating ang isang van na puno ng mga kabataan. Mayroong kimi, mayroong mahiyain, mayroong mayabang ang dating. Ngunit nang maupo sila sa harap ni Mercedes, lahat sila ay may iisang bagay sa kanilang mga mata, pag-asa. Ngumiti si Mercedes sa kanila, isang ngiting puno ng init at pag-unawa. Kinuha niya ang isang pirasong heso. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad at karunungan. Hindi ako narito para turuan kayo ng mga bagay na mahahanap ninyo sa libro. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Narito ako para ibahagi sa inyo ang isang sikreto. Isang sikretong natutunan ko sa loob ng mahigit 70 taon. Dahan-dahan,
Isinulat niya sa pisara ang mga salitang minsan nang nagligtas sa isang batang lalaki sa likod ng silid-aralan. Ang mga salitang naging pundasyon ng isang matagumpay na buhay at siyang nagbalik sa kanya mula sa kadiliman. Ang pagiging mabagal matuto ay hindi ibig sabihin na wala kang silbi. Binitiwan niya ang heso at humarap muli sa mga bata na ngayon ay tahimik na binabasa ang mga salita sa pisara. Ang sikreto, pagpapatuloy niya, ay ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Ano man ang simula ninyo, gaano man ito kahirap, hindi iyan ang magdidikta ng inyong katapusan. Mula sa malayo, nakatayo sa gilid ng kalsada, lihim na pinapanood ni Paulo ang eksena. Nakikita niya ang kanyang guro, nakatayo ng may dignidad sa harap ng isang bagong henerasyon. Hindi na siya namumulot ng basura para mabuhay. Namumulot siya ngayon ng mga pangarap na nalaglag at ibinabalik ito sa mga nararapat na may-ari. Ang diwa ni Teacher Mercedes, ang kanyang tunay na pamana ay hindi namatay. Ito ay muling isinilang. Napangiti si Paulo. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Iniwan ng guro sa kanyang bagong silid-aralan sa ilalim ng puno, sa tabi ng dagat. Ligtas na ang legacy niya at ito ay simula pa lamang.